talaga ng loob niya yung mga comment nila at Gwen. Kaya talagang is inaramdaman niya yung pangangalog ng kanyang katawan, talagang as in siya. Sabi ko nga sa kanya, bago ko po yung pinauwi doon sa kanila nung hapon na yun, nag-pray muna kami dito, pinag-pray ko po talaga siya. Nung gabing yun, nakipag-usap siya sa kay Ate Queen na, and then next na gabi, hindi siya natulog doon sa bahay niya, masama ang loob niya. Pero, subscribe to my channel. Good morning, ang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga katuwang. Tara po, salamat po. Katuwang, kay Pastora Brenda, kusapin natin. And sabi ko po sa kanya doon sa message sa kanya, kung maaari ay payuhan si Nanay Carmen kasi maraming bashers doon sa vlog natin sa kanya, mga katuwang. Kawawa naman si Nanay Carmen. Mag-love shoutout nga pala kay Ma'am Nancy and Sir William. Ayan, thank you so much po, ma'am. Mayroon na po tayong ganitong klase ng service. Thank you so much. Ayan, nakakatuwang. Magagamit po natin ito sa mas malawak na charity natin, pagtulong mga kababayan po natin. Maraming salamat po, Ma'am Nancy and Sir William. Sobrang salamat po. Tara, tingnan natin dito. Saan kaya? Nandito sa chapel o nandito sa dito yata sa office niya si Pastora Brenda. Huwag ka daw magparagagala. Hi, Pastora. Good morning po. Oy, gandang umaga. Tuloy po. Oo. Maraming salamat at andito kayo ho. Tuloy po. Opo. Hi, thank you po, Pastora. Kumusta kayo? Opo po. Salamat po. Mainit yan po. Ay, oo nga. Yeah. Napasal po kayo kay April. Ay, napunta po ako dito, Pastora, kasi doon sa huling vlog ko kay Nanay Carmen. Ang daming bashers sa kanya, ang daming negative comments. Naawa naman ako kay Nanay Carmen kasi siyempre, may edad na siya. Opo. First time niyang makatanggap ng ganung mga negative comments, no? Oo, totoo po. Grabe. Kaya po po yun, napanood po namin actually yung vlog ni Kuya GM. Oo nga pala. Yung dalawang vlog Dalawa, ni yung sa akin, tapos kay Kagapay JM. Opo, no? napanood po niya yun. Parehong negative yung mga comments dun sa comment section. Opo. Di ba, sabi ko, Pastora, maaari bigyan nyo ng spiritual advice si Nanay Carmen. Alam mo, minsan tayong tao, hindi natin alam, akala natin tama pa. Opo. Yung ginagawa natin, yung pala hindi na, no? Opo. Ewan ko, ano pong naging resulta dun sa usap po ninyo, Pastora Brenda? Actually po doon sa usap namin, habang pinapanood namin yung vlog ni Kuya GM saka yung yes or no, nakita man namin doon na medyo ng konti yung yes, pero pinabalance ko din naman po kay Nanay Carmen. Sabi ko, kung ako ang sasagot sa tanong ni Kuya GM na yes or no, nasa gitna ako. Kailangan i-balance. Yun ang sagot ko sa kanya. O ngayon, ang sabi ko sa kanya, ang sabi niya sa akin, hindi naman daw po niya lahat ibinibigay sa pamilya niya. Konti lang naman, mga anak lang naman, apo lang daw po niya. Binibigyan niya ng tig 20 pesos o kaya tig sa 10. Yun ang sabi niya sa akin. Saka napabili lang daw po siya ng ulam at kasi kung gusto niyang humigop ng masarap na sabaw, yun napabili po talaga siya. Doon po sa mga comment, hindi po talaga niya matanggap yung mga sinabi ni yung kapitbahay. Anong kapitbahay? Oo, doon po siya nag-arise talagang mabuti na hanggang sa matapos po namin yung papanood ng vlog hanggang doon sa iyo, nanginginig ang laman niya. Kumbaga yung mga laman niya nanginginig. Sabi ko, Nanay Carmen, kalma ka lang. Mga lingkod baga tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos. Huwag kang magalit. Hayaan mo yan kasi ngayon ka lang nakatanggap ng biyayang ganyan, natural, meron talagang gayaan na may gayaan talagang mga pangyayari na kung saan naulit lang ang pangyayari doon sa lumang charts natin na may nainggit sa iyo, tapos pag binibigyan ka,
may lumalapit sa iyo para manghiram. Ngayon, ikaw hindi makatanggap. Ngayon pong pangyayari niyan dyan sa bagong mong bahay, naulit lang. Kaya kung halimbawang totoo man o hindi, konti ang ibinibigay mo, tanggapin mo ang katotohanan. Yun ang paliwanag ko po sa Opo. kanya. Yun. Kasi nararamdaman ko din naman yung pino-point out nung kapitbahay niya. Opo. Nandun din naman yung concern Opo. nung kapitbahay kay Nanay Carmen na parang ang gusto niya mangyari, unahin ni Nanay Carmen yung sarili niya. Opo, totoo yun. O bago kung sino. Kasi nung panahon daw na nakikisukob pa doon sa chapel ni Pastora Brenda, mahabang panahon na parang kinalimutan na siya ng pamilya niya. Ni hindi nga siya dinadalaw para kumustahin man lamang. Kasi nga po, may tiwala yung mga anak at may tiwala yung mga apo na nasa akin nakatira. Ayun. Pero, Oo. syempre, kahit anong tiwala, at Pastora, akin to ha, kahit anong tiwala, ilagay na natin, may tiwala sila dahil nasa poder mo, Opo. yung nanay nila, si Nanay Carmen. Pero syempre, bilang nanay, pupunta at dadalaw-dalawin mo din. Opo, totoo yun. Oo, di ba? Una, syempre, nakakahiya sa'yo. O, di ba? Oo. Sila dapat ang mayroong obligasyon, Bilang isang anak. mga anak, no? Pero binigay niya yung obligasyon sa ibang tao na kung tutuusin kayo, hindi naman niya kaano-ano, di ba? Opo. Nakiusap lang sa inyo si Nanay Carmen. So kung ako ang anak, kung ako yung nasa kalagayan, kahit pa sabihing responsable naman yung tinitirhan ng nanay ko, pero syempre pupuntahin ko pa rin yun, Opo, opo. di ba? Opo. At kung ano man yung makakaya kong dalhin, dadalhin ko. Di ba? Opo, opo. Sa akin man po kasi Kuya Efren, naiintindihan ko naman din po kasi yung kalagayan ng kanyang anak na bunso. Ganun. Naintindihan ko po kasi huli na siyang nag-asawa, tapos ilan pa yung anak. Nagsisikap man talaga po yung anak na bunso ni Nanay Carmen para mabuhay niya yung mga anak niya. Yun. Kaya Yun ang hindi po importante, nagsusumikap. Opo, nagsusumikap Yun ang po importante, talaga siya. nagsusumikap. Nakakalungkot lang kung hindi nagsusumikap, no? Opo, opo. Yun ang nakakalungkot doon. But anyway, sabi ko nga, kakausapin ko kayo kasi nakita ko doon sa vlog ko, vlog ni Kaagapay JM, puro negative yung comment. Sabi ko nakakalungkot lang kasi dati yung mga positive comments nila noon, naging negative ngayon, halos negative comments, no? Kaya sabi ko dapat kausapin niya yung kanyang kapitbahay, maging maayos na usapan. Kuya Efren, actually po, nung araw na yun, nung pumunta yun, mag-send ako ng picture sa inyo. Oo. Pagkahapon po, kinausap niya na yung mag-asawa. Okay. Kinausap na po Yung niya. kapitbahay niya. Oo. Ngayon, sabi po Nanay Carmen sa akin, si Kuwena daw nagdire-diretso sa bahay. Ngayon, hindi talaga tumigil si Nanay Carmen na hindi niya makausap. Tapos yung lalaki kumbaga nagsabi na ganyan talaga yung Nanay Carmen, si Kuwena, kasi ganyan talaga ang busis niya. Si Nanay Carmen po kasi pag yan ay tinaasan mo ng busis, tatahimik na yan, pero aalamin po talaga niya kung ano talaga yung pinakadahilan. Kaya yun. Kaya nga ako din po, interview din niya po ako na ano daw ba yung nasabi niya na hindi maganda doon sa pag-vlog ni Kuya GM. Sabi nila. Ni Nanay Carmen. Okay. Saka maging doon sa vlog mo daw. Ay, sabi ko, wala man ako makita doon eh. Pag nang nakita ko lang doon sa parang nagayang ka lang ng balikat. Parang ganun lang. O, yun. Pero ang isinasama lang po talaga ng loob niya, yung mga comment nila at Kuwena. Anong kapitbahay. Yun. Kaya talagang inaramdaman niya yung pangangalog ng kanyang katawan, talagang as in siya. Sabi ko nga sa kanya, bago ko po yung pinauwi doon sa kanila nung hapon na yun, nag-pray muna kami dito, pinag-pray ko po talaga siya. Kasi hindi niya matanggap na ganun yung comments ng kapitbahay niya na nung una, sabi niya blessed daw siya sa pagkakaroon ng kapitbahay na tulad na yung kapitbahay niya ngayon, no?
napaka-blessed daw niya kasi yung mag-asawa daw bago umaalis ng bahay, iniigiban daw siya ng tubig, Totoo po yun lahat. nilulutuan daw siya ng almusal, Oo. ulam sa tanghalian bago umaalis ng bahay. Oo. Sabi ko talagang blessed ka sa kapitbahay mo, Opo. Nanay Carmen. Bukod sa yung anak na panganay, yung babae, kasama pa ni Nanay Carmen, may kumbaga nakaalalay din kay Nanay Opo. Carmen, no? Opo. Yung pamilyang yun. So sabi ko, nakakatuwa naman, sabi ko. Oo. So itong mga bagay na yun, napalitan ito ng kumbaga sa puso ni Nay Carmen, hinanakit. Opo, nagkaroon Napartan ng ng hinanakit. Oo, Oo. napalitan. Oo. Pero kay Pastora, nakausap mo ba si yung kapitbahay? Ay, hindi pa po. Hindi Hindi pa. pa. Minsan sinubukan kong puntahan, alas 7, inagahan ko na. Hindi ko naabutan. Gabi mo po yun masusumpungan Oo. mga alas. Magkasama daw yung mag-asawa nagtatrabaho. Oo. Magkatuwang Oo, yun. naman sa hanap buhay yung Oo, mag-asawa. opo, magkatuwang. Oo. Kaya yun. So yun lang po, Pastora. Nalulungkot lang ako dun sa mga comments na puro negative kay Nanay Carmen. Sabi ko, kumbaga first time ito sigurado ni Nanay Carmen na Opo. makabasa ng mga negative comments na yun. Opo. Oo. First time niya lang po yun. Tapos may nabasa pa rin ako doon, yung parang palitan ng argumento dun sa comment section ng kapitbahay, tsaka yung apo ba yun? Apo, anak ni Nanay Carmen. Hindi ko napansin Oo, po. nandun po yung palitan nila ng Opo. palitan nila ng argumento dun sa comment section. Ayun. So ano pang ginagawa ngayon ni Nanay Carmen? Ay, andun po. Ay, nung gabing yun, nakipag-usap siya sa kay Ate Queen na. And then next na gabi, hindi siya natulog doon sa bahay niya. Kasi ito man mga anak ko, nagkaroon man ng swimming, night swimming. Sumama po siya sa amin Oh. para mag-night swimming. Doon po siya nagtulog sa Pero hindi ko alam kung anong response, kaya sinarhan lang po niya yung bahay niya. Hindi siya natulog dun Oo. sa bahay niya. Hindi po, kasi talagang as in, Sama pa rin ang loob. masama ang loob niya. Pero ewan ko lang ngayon kung didiretso po kayo. Hmm. Nandiyan naman po yung kahapon po, nag-deliver siya ng candy. Hmm. Oo. Kahit mainit. Actually po, yung ibinigay niya naman po ng 1/4 ba yung ibinigay mo nung last? Oo. Hindi naman po niya inubos. May nakatago naman po siya noon sa Pampuhunan niya. Pampuhunan niya. Yun. Ganun Oo. po yung niya. Kasi parang ang dating doon may natatanggap naman siyang pension, 'di ba? Bilang senior, Opo. 'di ba? Yung social pension, 1,000 yun ho. Hindi Sa isang pa man, buwan. hindi pa ay hindi ko po alam basta So tatanggapin nila yun ng every 3 months yata yun eh. Opo, Ang mga every- social pension ng mga senior, no? opo. Ayun, so then may mga tulong-tulong pa rin yung ating mga katuwang, no? Yes, Kaya opo. nagtataka sila bakit hindi makabigay kahit man lamang 200 pesos doon sa kapitbahay para parang ambag niya doon sa kuryente. Ay, actually po Kuya Efren, ang totoo niyan, doon sa kuryente po, month of April lang po siya hindi nakabigay. Month of April lang hindi siya nakabigay. Kaya nung mabigyan mo siya ng 1/4, kasi ini-expect din po kasi ni Nola Carmen na sina Ate Kuwena kasi nakalibre sila doon sa kuryente baga na pag hindi sumampang 500 yung 50 kilowatts hours yung iyong nagamit, wala kang babayaran. Ay hindi sumampa doon sa yun, sa kuta na yun ng Canorico. Ayun, no. Kaya Kasi nagtaas ngayon ang presyo na doble. kaya ini-expect man ni Nanay Carmina na makakalibre din siya. Ayun. Yun. Ngayon, nung mabigyan mo po siya ng 1/4 sa kayong bigas, sa Oo. may gatas, doon man po nagpasingil yung kapitbahay niya. Okay. Oo. Kaya nagbigay po siya ng sa kuryente. Kaya nga nagtataka ako dun sa mga comment na, bakit sinasabi nila na magbayad ka ng kuryente? 1 month of April lang hindi siya nakabigay. Oo, month of April lang po. Oo. Kasi si Nanay Carmen po, wala pong ibang takbuhan niyan kundi ako. Lahat ng... So kung tutuusin, wala siyang utang. Wala pong utang siya. Kaya doon po sa magko-comment, hinihiling ko po sa inyo na wala pong utang si Nanay Carmen sa kuryente. Yung ambag sa kuryente. Oo, may month of April lang po siya hindi nakapag-ambag at talagang as in, wala talaga. Kaya nung dumating yung 1/4 na galing po sa inyo, galing kay Ate Jenny yata yun, Opo. doon siya pinasingilan
pinasingil na siya kaagad ni Ate Yung kapitbahay. Quina. Kasi sabi nga doon sa sa comment ni Ate Quina, agad-agad siyang pakabigay nung 'di ba, tanghali umuwi. Umuwi siya doon na medyo lilim, tapos umuwi siya sa Dait. Agad, yun yung inaano ni Ate Quina na kung saan pagkatanggap ka agad ng pera, agad-agad umuwi doon. Oo. At naisip yata ni Ate Quina na yun kaagad yung Kaya nabasa ko yun doon sa comment ay, Oo. hindi mo man lang maalaala yung kuryente. Kaya ang ginawa, nagsabi din po nun sa akin si Nanay Carmen na agad-agad siyang pinasingil. Pero nagbayad din po siya. Yun. Actually, bibinigyan po niya ng 100, tapos may nakasipa naman po siya doon sa na hindi niya talaga pinabariyahan. Yan, hindi niya pinabariyahan yung isang 500 kasi 1/4. Nagbigay 1/4, nagbigay sa akin ng 300 para ibayad sa One Life Insurance yung 300. Plus nagbigay siya kay Ate Quina. Plus nag-grocery siya, nagbili siya ng mga ng pakwan. Kasi hindi nagbigay pa rin siya ng tigba 20 ata, tigli 10 doon sa mga apo. Yun lang. Okay naman po yun. Ganun lang Bilang katulad ni Nanay Carmen, ako nararamdaman ko po yung nararamdaman niya na masaya siya na nakakapagbigay siya kahit kunti doon sa mga apo niya. Ganon din naman ako eh. Ganon mas masarap, di ba? Masarap sa Oo, pakiramdam masarap, na madalaw mo yung mga apo mo, Oo po. mayakap mo, mabigyan mo ng kahit ano na lang, napakababaw ng kaligayahan ng mga apo mo, di ba? Oo, ganun nga po. Ganun po, Kuya Kaya Efren. sobrang nakakatawa. Naintindihan ko yon si Nanay Carmen sa part na yon, no? Opo. Pero syempre, intindihin din naman yung pagkakataon na kumbaga pag tumatanda na tayo, dapat naghahanda na rin tayo sa pagtanda natin. Opo, totoo Diba? yun. Kaya nga, Buti ko may aasahan tayo. opo. Kung wala, paano na Oo. tayo? Yun na Syempre, manghihina tayo. Manghihina ang katawan natin, mawawala ng lakas. Tapos wala ka namang aasahan. Paano na? Opo. Di ba? Mabuti na lang. May katulad ni Ate Gina na nakapagpatayo ng kanyang bahay. Opo. No? So yun ang bawat isang sa atin kapag ka tayo ay dumarating sa panahon na tumatanda na tayo, natatakot tayo na mawalan tayo ng lakas. Tapos habang wala na tayong lakas, wala pa tayong maasahan. Diba? Nakakatakot yun, di ba? Kaya dapat habang kaya mo pa, huwag kang hihinto, mag-ipon ka, maghanda ka sa pagtanda mo. Totoo po yung Diba? Kuya Efren. Oo. Opo, Habang totoo may po lakas ka pa, kaya mo pang kumilos ka. yun. Oo. Mag-ipon ka. Oo, kaya nga po baga siya ay lagi nagkikindi-kindi. No, kaya nga sabi ko baga pastora, sabi ko nga sa mga lagi kong sinasabi, yung pag ikaw ay may edad na, matanda ka na, yung maging independent ka, isang dignidad yun Opo. para sa atin, di ba? Opo, opo. Yung hindi ka nanghihingi, di ka umasa sa iba, Oo. sarili mo lang ang yung kinakain mo wala sa pinaghirapan mo, isang dignidad. Yes, Di ba? masarap sa pakiramdam pag gano'n. Oh, Kasi di ba? may naipon ka. Yes, Oo. tawa, pastora. Ay, yun lang, pastora, ha? Pasensya Opo. ka na po sa abala ko. Okay lang ha? po, Kuya Efren. At hindi ko kasi nag-out of town kasi kami ni Mama El. Sabi ko pagdating ko, unahin kong puntahan si pastora at forward sa akin yung video na nag-uusap sila, pinapayuhan niya si Nanay Carmen dun sa chapel. No? So, yun lang, pastora. Salamat, Oo, ha? sige po, Lagi po good kayo luck. mag-iingat, ha? Oo, sige po. Sobrang Kayo din init. po, Kuya Efren. Opo, Mag-ingat salamat din po. po kayo. Salamat po, pastora. Oo, Bye-bye po. God bless po. Thank Hindi you ka po. na pati ngayon nakamotor, Kuya Efren. Opo, oo, medyo May sasakyan. mainit. Oo, medyo mainit. Sige po, Kuya Efren. God bless you po. And, Opo, thank you po, pastora. Salamat. Ayun, tuloy na tayo. Ayan. Tayo mga katuwang. Nakausap na natin si Pastora Brenda. Sana po wag naman kayong mag-comment ng mga negative. Sobrang nakakasakit naman sa damdamin ng isang matanda tulad po ni Nanay Carmen, mga katuwang. Ayan. Thank you so much and God bless us. Thank you. Thank you for watching.